Mula sekretarya, naging asawa ang maingay na babaeng si Jerilyn Fernandez. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi para magluwal ng tagapagmana. Para naman sa isang malamig at workaholic na biyudong, si Kobe Thomas Ashton. Ang kasal ay kontrata lamang at may katapusan. Ngunit tahimik na umaasa si Jerilyn para kay Thomas. Paano niya makakamit ang pag-ibig ng biyudo kung ito rin ang magiging dahilan kung bakit mas makikita niyang halaga ng pagmamahal sa kanyang sarili? 1, 2, 3, say cheese! Sigaw ng photographer. Puting ilaw, puting background, at 2 tao nag-isang dibdib, hindi dahil sa pag-ibig. Mas lumapit po kayo sa bride, sir. Maingat na muling sabi ng photographer. Isang hakbang lang ang ginawa ni Thomas. Sakto sa frame pero hindi sa kanyang asawa. Tila ba allergic ito sa presensya ni Jerilyn. Daddy and Mommy, rito po. Masiglang sabi ni Connor, hinihilang kamay ni Jerilyn. Si Connor ay 5 taong gulang na anak ni Thomas sa yumaong asawa. Ngumiti si Jerilyn agad. Smile ka, Con. Ngumiti ang bata, malapad at totoo. Sir, kahit konting ngiti lang po. Pakiusap ng photographer. Tahimik si Thomas. Pwede bang gawin mo na lang ang trabaho mong manguha ng litrato? Okay po, last shot. Kinakabahang wika ng kumukuha ng litrato nila at hindi na pinilit pa si Thomas. Tila natakot sa kasungitan nito. Thank you, Mr. and Mrs. Ashton. Ibinaba ng kamera. Senyales na tapos na silang kuhanan ng litrato. Family shot sana ulit. Tom, pwedeng yakapin natin si Con. Okay na yan. Putol ni Thomas kay Jerilyn. Napalingon si Jerilyn sa asawa dahil kanina pa kasi itong masungit sa harapan ng mayor. Thomas, sandali lang, may mga lalakarin pa ako ngayong araw na businesses. Malamig nitong sagot. Tinignan lang si Connor saglit. Be good to your Tita Jerry. Tita Jerry? Why tita? Sabi ni Grandma na mami nang itawag ko sa kanya and na Tita Jerry because she's your wife now. Inosenteng wika ni Connor. She's not your real mother, Con. Natigilan si Jerilyn doon. Nasaktan man siya pero hindi ipinahalata kay Connor. Tumalikod na si Thomas. Diretso ang lakad. Walang paalam sa asawa. Isang intimate wedding lang kasi ang naganap at mga magulang lamang nila ang dumalo. Naiwan si Jerilyn. Nakapirmi ang ngiti habang naramdaman niyang nasasaktan siya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Mahinang tanong ng photographer. Tumango siya. Oo, okay lang. Pero sa kaloob-looban niya, malinaw ang lahat. Isang pamilyang kompleto man sa litrato, pero alam niyang hindi masaya. Kanina hindi siya sa mga labi hinalikan ni Thomas, kundi sa noo na tila ba ayaw nitong maglapat sa kasal nila ang kanilang mga labi. Jerilyn, anak. Napalingon si Jerilyn. Nakatayo sa likuran niya ang mga magulang ni Thomas, ang may pakana ng kanilang kasal. Pasensya ka na sa anak namin. Mahinahong sabi ng ina nito, may pilit ng ngiti. Ganyan talaga yan, simula pa noon. Tumango si Jerilyn. Opo, naiintindihan ko po. Hindi siya sanay na hindi magsungit lalo nang nawala ang una niyang asawa. Sabat ang ama ni Thomas. Trabaho lang ang alam, pero hindi siya masamang tao. Ngumiti si Jerilyn. Alam ko po yun. Nagtrabaho po ako sa kanya ng halos 6 na taon kaya kahit papano, kilala ko na po si Tom. Pagpasensyahan mo na. Dugtong ng ina nito. Nahihiya nga ako sa mga magulang mo kahit alam kong nais din nila si Thomas para sa'yo. Sana mahalin mo rin si Connor. Hindi naman po mahirap mahalin si Connor. Mabait po siyang bata. Nagkatinginan ng mag-asawa. Pati sana ang anak namin kahit na hindi ko nauunawaan kung bakit kinailangan niyang itago pang kasal niyo kahit maganda naman ang relasyon ng mga Fernandez at Ashton.
Pumayag naman siya ng pinilit namin ang relasyong ito. Maingat na sabi ng ama nito. Natahimik si Jerilyn sandali. Gagawin ko po makakaya ko at naiintindihan ko naman si Thomas na need pa niyang mag-adjust, lalo pat mahirap naman pong i-announce sa opisina ang relasyon namin. Lumapit ang ina ni Thomas at bahagyang hinawakan ang kamay niya. Alam naming hindi madali, pero sana maging matyaga ka sa anak namin. Opo, mahina niyang sagot. Magtsatsaga po ako. Salamat, iha. Sabi ng kanyang father-in-law. Malaking tulong ka kay Connor. Ngumiti ulit si Jerilyn. Sanay na siya roon. Pero habang papalayo ang mga magulang ni Thomas, tsaka niya naramdaman ang bigat ng sinabi ng mga ito. Lumipas ang buong araw. Unang gabi nila bilang mag-asawa. Tahimik ang buong Ashton Mansion. Need ko bang magpabutas agad ng kipay? Wait, need muna namin mag-kiss muna kami sa labi, di ba? Mumunting katanungan ni Jerilyn sa kanyang isipan. Nakatayo siya sa gitna ng master's bedroom. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Thomas. Nakasuot pa rin ng formal attire. Hawak ang laptop bag. Ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Late ka nang umuwi. Hindi mo na nakita ang paglipat ko rito. Umupo si Jerry sa paanan ng kanilang kama. Bigla ang meeting. Nahirapan ako kasi hindi ka pumasok. 10:00 ng gabi, Tom, at malamang hindi ako papasok dahil nga araw to ng paglipat ko rito. Business doesn't sleep, Jerilyn. Napabuntong hininga si Jerilyn. Sinundan niya ito ng tingin habang inilalapag ang gamit at dumiretso sa walk-in closet. Kahit pa paglipat to ng asawa mo sa mansyon mo, trabaho pa rin ang nasa isip mo? Jerry, kontrata lang to. Nainis si Jerry, lalo nang talikuran siya nito para tuluyang pumasok sa walk-in closet. Ilang minuto pa, lumabas ito na nakapantulog na, diretso sa kama. At doon niya nakita, may nakapatong na unan sa gitna ng kama sa kagagawa ni Thomas. Ano to, Tom? Divider, Jerry. Para saan? Hindi tayo magtatabi since nandito ka naman na. Bukas ka na mamili sa mga guest room na gagawin mong kwarto. Napatayo agad si Jerilyn mula sa kinaupuan niya. Excuse me? You heard me, Jerry. Mag-asawa tayo, Thomas. Baka lang nakakalimutan mo yun. Contract marriage. Kasama sa kontrata magkaroon ka ng anak sa akin, Tom. Paano tayo magbebembangan kung magkahiwalay tayo ng kwarto? Ano? Online bembangan? Virtual? Lilipad ba yung pagkalalaki mo papunta sa guest room para putukan ako? Saglit siya tinignan ni Thomas, walang emosyon. We will handle that when necessary at pwede pa. Huwag kang OA at tigilan mong pagiging bastos, Jerry. Handle that? Napataas ang boses si Jerilyn. Ano yun? Project proposal? Lower your voice, woman. Hindi ako empleyado mo ngayon, Thomas. Asawa mo ko sa bahay na to at hindi sekretarya. Sandaling natahimikan si Lid. Nagkatitigan sila. Parang dagat pusang handang mag-away. Hindi ko kailangan ng asawa. Kailangan ko ng tagapagmana at mag-aalaga sa anak ko. At ako? Ano ako? Walking incubator? Tagaluwa lang ng anak mo? Kaya ba hindi mo ko mahalikan sa kasal natin? Bahagyang nagdilim ang mukha ni Thomas. Huwag mong lagyan ng drama relasyong to, Jerry. Drama? First night natin bilang mag-asawa, Tom. Hindi ba pwedeng subukan mala nating maging normal? Normal died with my wife, Jerry. Hindi na tayo magiging normal at ang asawa ko lang hahalikan ko. Si Connie yun at hindi ikaw. Tumahimik si Jerilyn doon. Alam niyan sugat ang hatid noon sa kanya, pero hindi siya umatras. Hindi ako nandito para palitan si Connie. Good, because you never will. Masakit. Ramdam ni Jerry yon hanggang dibdib. Ngunit imbes na umatras, lumapit siya sa divider na nilagay ni Thomas. Tinanggal ang unan sa gitna at ibinagsak sa sofa. Ayoko magsimula tayo na may pader sa pagitan natin, Thomas. Jerilyn,
6 na taon ako naging sekretarya mo. Kilala kita. Kababata mo ko. Alam kong hindi ka ganito dati. Ilan taon ako naghihintay na sana mahalin mo kaya huwag mo akong subukan, Tom. Asawa mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Asawa! Ako ng asawa mo! Hindi mo ko kilala, Jerry. Kilala kita bago ka naging byudo. Kaya ko tinanggap ang kasal na to kasi alam ko mahuhulog ka rin sa akin. Saglit na kumunata noon ni Thomas. Naaalala mo ba nung una ako natanggap sa opisina mo? Sabi mo, don't be late. I hate inefficiency. Pero pagkatapos nun, tinuruan mo pa rin ako mag-adjust sa schedule mo. Hindi ka ganito kalamig. Stop. Hindi ako titigil. Lumapit pa siya kay Thomas. Kung kailangan ko mag-adjust, mag-a-adjust ako. Kung kailangan mo magalit, tatanggapin ko. Pero hindi ako papayag na tratuhin mo kung parang wala lang. Natahimik si Thomas, ngunit ramdam ni Jerry Lynn ang tensyon. You're overstepping, Jerry. I'm your wife. On paper. Sa harap ng Diyos, asawa mo ko, Mr. Ashton. Sa ayaw at sa gusto mo, ako na si Mrs. Ashton. Yun ang isaksak mo sa kokote mo kasi hindi ako magpapatalo sa'yo, Thomas. Saglit na napapikit si Thomas. Parang may pumitik sa nerbyo sa kanyang dibdib. You want honesty, Jerry? Yes. Gusto kong maging honest ka, Tom. Hindi kita mahal. Diretso. Walang paligoy-ligoy ang sinabi ni Thomas. Naramdaman ni Jerry din ang kirot pero pinili niyang umiti. Alam ko. Bahagyang natigilan si Thomas. At hinding-hinding mamahalin, Jerry. Huwag kang magsalita ng tapos, Tom. Hindi mo ko pinili dahil mahal mo ko, alam ko yan. Pinili mo ko dahil convenient ako. Kilala kita. Pinagkakatiwalaan mo ko. At alam mong hindi kita lolokohin. Tahimik pa rin si Thomas. Pero ako, pinili kitang mahalin. Parang may bumigat sa hangin. Hindi ngayon, hindi bukas. Pero balang araw, mamahalin mo rin ako. Nagpapalitan na sila ng mabibigat na salita. Don't expect anything from me, Jerry. Hindi ako umaasa ng kapalit. Pero hindi ako papayag na maging malamig ang kama natin dahil ang takot kang magmahal ulit. Naglakad siya papunta sa kabilang side ng kama. Humiga, walang divider. Pagkalipas ng ilang segundo, naramdaman niya ang paggalaw ng kama. Humiga rin si Thomas. May distansya pa rin. Pero wala nang unan sa gitna. Pareho nakaharap sa kisame. Tahimik ang gabi. Ilan sandali pa ay binasag ni Jerry Lynn ang katahimikan. Tom? Ano? Hindi ako aalis. Hindi rin ako susuko. Walang sagot mula kay Thomas. Pero napansin ni Jerry Lynn, hindi na kasing lamig ang pagitan nila kumpara kanina. Hindi ako magpapatalo sa iyo, Thomas. Sa kabilang dulo ng kama, si Thomas gising pa rin. At sa unang pagkakataon, matapos sa mahabang panahon, may babaeng hindi natatakot sa lamig niya. At hindi ako mahuhulog sa iyo, Jerry. At hindi sigurado si Thomas kung iyon ang kinatatakutan niya o ang unti-unting nagpapainit sa pusong matagal nang nagyelo. Halos 1 linggo na silang kasal. 1 linggong may iisang kama. 1 linggong walang nangyayari. Kinasal ako, pero hanggang ngayon birhen pa rin ako. At para kay Jerry Lynn, isa yung personal na insulto. Kung may Olympic event lang sa pagpipigil, sigurado siyang gold medalist na si Thomas. Ano naman bang ginawa ng babaeng yun? Sigaw ni Thomas at hinarangan ng tenga habang papasok sa kusina ng umagang yon. Kalimbang ng kutsara sa kawali ang naririnig niya. Pagpasok niya sa dining area, nandoon si Jerry Lynn, naka-ponytail, suot ang oversized white shirt na halatang hindi nito pag-aari. Sa totoo lang, pamilyar ang sukat noon. Bakit suot mo ang shirt ko? Good morning, husband. Masigla nitong bati habang inilalagay ang lunchbox sa mesa. May baon ka ulit? Ubusin mo ha. Baka sakali dito, maakit ka na sa akin at gapakin mo na ako sa kama natin.
Napatingin si Thomas sa lalagyan at hindi pinansin ang sinabi ni Jerry. Jerry, bakit ka nangunguha ng damit ko? Wala ka bang pambili? Umirap sa hangin si Jerry. Bakit? Masama bang gamitin ko ang shirt ng asawa ko? Napairap naman doon si Thomas dahil sa 1 linggo nilang pagsasama ay talagang palaban si Jerry at ayaw magpatalo sa kanya. Anong laman yan? Malamig na tanong na lamang ni Thomas. Adobo. Proud na sagot ni Jerilyn. Pero medyo maalat. Putol ni Thomas. Oo, pero may water naman. Damihan mo na lang uminom ng tubig. Tahimik na tinitigan ni Thomas ang baon. Pangatlong araw na ito. Pangatlong araw na maalat. Jerilyn. Mahinahon ngunit may babala sa tono nito. Hindi kita inasawa para pakainin mo ko na maalat. Hindi ito ang trabaho mo rito. Gumiti si Jerry. Pero asawa mo ko. Natural lang yun. At alam kong hindi ko tatrabaho pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa akin. Ano? Bubulukin mong petals ko? Napasabunot ang buhok si Thomas. Mommy, what's petals? Tanong ni Connor na kapapasok lang din sa kusina. Tanong mo dyan sa daddy mo, anak. Ewan ko sa'yo, Jerilyn. Natawa si Jerry sa reaksyon ng asawa at doon nagsimula ang gulo sa pagitan nila. Sa opisina, mas lumala ang sitwasyon. Dating plain slacks at corporate blouse lang ang sinusuot ni Jerilyn. Ngayon, mas fit ang skirt, mas sapit ang blazer, mas confident ang lakad ni Jerry. Hi, Mr. Ashton. At bawat hakbang ni Jerry at pangaasar kay Tom ay tila may sariling soundtrack sa utak ni Thomas. Isa nakakainis na ingay na ayaw tumigil. Miss Fernandez. Malamig niyang tawag habang naglalakad ito papasok ng opisina niya. Anong suot mo? Ngumiti si Jerilyn at umikot pa. Office attire. Ayaw mo? Hindi sumagot si Thomas. Tinitigan si Jerry mula ulo hanggang paa. At bakit ka nagdala ng lunchbox dito? Sinabi ko nang ayoko niyan, di ba? Iritabling tanong ni Thomas habang itinutulak ang papeles palayo. Para sa'yo. Sagot ni Jerilyn, inilapag yun sa mesa. Asawa duties. Sekretary ka rito, hindi asawa. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape. Asawa mo pa rin ako. Mabilis sa balik ni Jerilyn. Multitasking. Kumunot ang noo ni Thomas. This is inappropriate. Alin? Inosenteng tanong ni Jerilyn. Ang magdala ng pagkain para sa asawa ko o ang suot ko para maakit ang asawa kong mas malamig pa sa nagyayelong refrigerator kung tratuhin ako? Saglit na natahimik si Thomas at doon niya naramdaman pagod na siya. Hindi sa trabaho kundi kay Jerilyn. Stop provoking me, Jerilyn. Mariing sabi ni Thomas. Lumapit palalo si Jerilyn para maramdaman ni Thomas ang presensya niya. Hindi kita pinoprovoke. Mahinang sagot ni Jerilyn. Gusto ko lang ipaalala na asawa mo ko. Totoo, buhay. Hindi kontrata lang sa drawer mo. Hindi kita gagalawin o maaakit sa'yo. Hindi pa. Bulong ni Jerilyn. Pero balang araw, may mangyayari din sa atin. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, si Thomas ang unang umiwas ng tingin. Lumabas ka na, Jerilyn. Sinisira mong araw ko. Okay, may hobby, boss. Pero kakainin mo yung adobo na niluto ko kahit maalat. Pagkaalis si Jerry, napahawak sa noon niya si Thomas. Mahigpit ang kapit niya sa mesa. Hindi dahil sa galit siya, kundi dahil sa 1 linggo, unti-unti niyang nauunawaan ang mas delikadong katotohanan. Hindi siya natatakot na masaktan ulit. Natatakot siyang bumigay sa siraulong si Jerilyn. Ay, hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo, Jerry. Sa 9 na araw ng kanilang kasal, doon unang napansin ni Thomas ang katahimikan. Sa tingin mo ba, susukuan kita kahit para kang pipe dyan?
At akala mo ba hindi ko alam na patago mong itinatapon ng laman ng lunchbox mo? Hindi kita susukuan, Mr. Ashton. Hindi si Jerilyn ang tahimik kundi si Thomas. Daldal pa rin kasi ito ng daldal. Alam mo, sana hindi naman ni Connor ang kasungitan mo. Hindi na nakakapagtrabaho na maayos si Thomas dahil kay Jerilyn. Hindi na rin siya nakakatulog na maayos. Thomas, pansinin mo ko. Maghubad ako sa harapan mo, sige ka. Talagang tatakutin mo pa ako. Tuwing gabi, pareho sila ni Jerry na humihiga sa iisang kama. Magkabilang dulo, parehong gising. Alam niya yon. Ramdam ni Thomas ang paggalaw nito. Ang mahinang buntong hininga, ang pagtalikod, ang pagpipigil. Tom, biglang tawag ni Jerilyn sa dilim muli. Napapikit si Thomas. Matulog ka na, mamaya kung ano na naman ang lalabas dyan sa bibig mo, ang ingay-ingay mo. Galawin mo na lang kasi ako para hindi na ako mag-ingay. Tinalikuran ni Thomas si Jerry dahil napakabastos na naman ito. Hindi ako matutulog, Thomas. Problemahin ko pang hindi mo pagtulog. Napairap si Jerry sa walang kwentang winika ng asawa. Sanay akong masungit at magaspang ang ugali mo, pero hindi ko gustong masanay. Huminga ng malalim si Thomas. Ay, Jerilyn, alam mo hindi ko kaya magmahal ulit. Ano bang kinakatakutan mo? Bakit hindi ka magmahal ulit? Sayang naman ang kagandahan ko kung hindi mo papansinin. Tumahimik ang silid. Hindi sumagot si Thomas. Umangat si Jerilyn mula sa kama at lumapit kay Thomas. Hindi kita pinipilit, pero huwag mo rin akong itaboy na parang kasalanan ng magmahal. Doon napatingin si Thomas sa magandang mata ni Jerry. At sa loob ng ilang segundo, bumaba ang tingin ni Thomas sa labi ni Jerilyn. Umangat ang kamay ni Jerilyn upang hawakan sana ang mukha ni Thomas. Stop! Mariing sabi ni Thomas at umiwas ang tingin kay Jerry. Huwag. Tumango si Jerilyn. Dahan-dahan siyang umatras. Okay, mahinahon yan sagot. Hindi ka pa handa ngayon. Pero sa likod ng katahimikan, pareho silang hindi na muling nakatulog. Lumipas pa mga linggo. Miss Fernandez, right? Sekretarya ka ni Mr. Ashton. Napalingon si Jerilyn sa lalaking nakasuot sa labas ng opisina ni Thomas. Guwapo, makinis, mabango. Yes, ako nga po. I'm Aidan Cole, business partner ni Mr. Ashton. First time kita makita. Malanding wika ng lalaki. Gumiti si Jerilyn ng profesional. Nice to meet you. Hintayin na lang po saglit si Mr. Ashton. Maswerte si Thomas. Dagdag ni Aiden. May bahagyang tingin mula ulo hanggang paa kay Jerry. Hindi ko alam na may ganito pala siyang kagandang tinatagong sekretarya. Naiinggit ako. Doon dumating si Thomas. Anong ginagawa mo rito? Malamig nitong tanong kay Aiden. Meeting. Sagot ni Aiden at nakangiti pa. Mukhang interesting ang sekretary mo, Mr. Ashton. Nandito ka para sa meeting at hindi para landinan kung sino, Mr. Cole. Mabilis sa sagot ni Thomas. Tumigil ang pangiti ni Aiden. Mr. Ashton, chill. Butit hindi ka iniiwan ni Miss Fernandez dahil sa kasungitan mo. Nakita ni Thomas ang tingin ni Aiden kay Jerry. Narinig na niya ang tono ng pananabik mula rito para sa kanyang asawa. Halika na para matapos na meeting. Masungit na wika ni Thomas. At buong meeting, hindi napigilan ni Thomas ang sarili. Ang singhal, ang kasungitang niya, at ang panlalamig. Paglabas si Aiden ay natawa si Jerry. Bakit ka galit, Mr. Ashton? Tanong ni Jerilyn. Magtrabaho ka na, wag mo akong guluhin. Marami akong ginagawa, Jerry. Selos ka? Napakasungit mo talaga. Biglang huminto si Thomas, napaharap kay Jerry. Wag kang mag-imbento. Kahit pa makipagrelasyon ka si Aida na yon, wala akong pakialam. Hindi ako nag-iimbento. Nakikita ko lang ang pagsama ng tingin mo kapag nakatitig sa akin si Mr. Cole. Lumapit si Jerry ng bahagya kay Thomas. Gusto mo ba akong itago?
O gusto mo lang na sa'yo lang ako? Napasinghap si Thomas. Enough, Jerry! Tahimik na tinitigan siya ni Thomas at sa unang pagkakataon, wala nang depensa sa mga mata niya. Delikado ka, Mr. Ashton. Mukha nahuhulog ka na sa maganda mong asawa. Umiwas ng tingin si Thomas dahil tila nakaramdam siya ng kakaibang galit dahil sa titig ni Aiden kay Jerry. Halos mapatalon siya sa gulat nang hawakan ni Jerry ang mukha niya. Don't worry, sa'yo lang naman ako, baby. Halos kumabog ng napakabilis ang pintig ng puso ni Thomas. Hindi niya alam pero iba na ang epekto ni Jerry sa kanya. Sayong-sayo lang po ako, Mr. Ashton. Sa gabing yon, magkatabi na naman sila sa kama. Sa hindi sinasadyang pangyayari ay nagtagpo ang mga daliri nila. Nagsiselos pa rin ba ang baby ko? Natawa si Jerry dahil sa pangaasar niya kay Thomas. Sa dilim, narinig ni Jerry Lee na mahinang boses si Thomas. Sa tingin mo ba bibigay ako sa mga pakulo mo? Masasaktan ka lang. Dahan-dahang humarap si Jerilyn. Wanna bet? Sigurado ako mahuhulog ka rin sa akin. Ako makakasira ng pader dyan sa puso mo. Natahimik si Thomas. Sa dilim ng silid, ramdam nila ang init ng isa't isa. Ang pagitan nila ay ilang pulgada na lang. Pero ang pader sa puso ni Thomas ay tila mas makapal pa sa bakal. Hindi ako takot masaktan. Tinanggap kong pakasalan ka kahit na may mahal ka pang iba kasi handa akong mahalin kayong dalawa ni Connor. Bahagyang kumunata noon ni Thomas. Jerry, tumigil ka na. Pero huli na. Lumapit si Jerilyn. Ang hininga niya'y marahan tumama sa labi ni Thomas. Matagal ko nang gustong halikan ng labi mo, Thomas. Kabaliktaran yata nangyayari. Ako na naaakit sa'yo. Ikaw ba lalaki sa ating dalawa? Namumula si Thomas kaya hinalikan na ito ni Jerry. Napatigil si Thomas. Para siyang tinamaan ng kuryente. Hindi siya agad gumanti. Hindi rin siya umiwas. Naramdaman niya ang malambot na labi ni Jerry. Ang bahagyang panginginig nito. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa tapang. Isang pader ang nagkaroon ng bitak na itinayo. Dahan-dahang umatras si Jerilyn. Matatalo ka. Mahuhulog ka sa akin. Kinikilig ka na sa mga banat ko. Tahimik lang si Thomas. Biglang umangat ang kamay niya at hinawakan ang batok ni Jerilyn. Sa pagkakataong ito, siya na lumapit at hinatak si Jerry. Mas malalim ang halik niya. Hinila niya si Jerry palapit. Delikado ka. Kasi paasahin kita. I know. Pero ikaw nang humalik sa akin. Nagustuhan mo ang tamis ng labi ko. Naramdaman ni Thomas ang kamay ni Jerry na marahang nakahawak sa dibdib niya. Sa pusong matagal nang pinilit na patigasin. Pero ngayon, kumakabog yun para sa kanya. Dahan-dahan nagiwalay ang kanilang mga labi. Pareho silang hinihingal. Hindi ako marunong magmahal ng kalahati lang, Jerry. Kapag bumigay ako, buot alam kong pag-aari pa rin ni Connie ang puso ko. Nangilid ang luha sa gilid ng mata ni Jerilyn. Hihintayin ko yan. Kahit gaano katagal. Basta magkaroon lang ako ng puwang sa puso mo. Ngunit imbes na sumagot, ay muli siyang hinalikan ni Thomas. Mas sigurado, mas may pangako. Sa gabing yun, hindi pa man nila inaamin na may nabasag na pader at may pusong tuluyan ng nahuhulog. Lumipas sa mga araw na hindi na awkward ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi na malamig si Thomas kahit na papano. Hindi rin siya palaging nakakunot noo. Good morning, Habi, my baby. Ngumisi lamang si Thomas. Kainin mo yung baon mo, ha? Tumango si Thomas kaya natuwa si Jerry. Sa umaga, sabay na silang nag-aalmusal. Minsan ay si Thomas pa nagtitimpla ng kape ni Jerry, katulad na lang ngayong araw. Hindi niya inaamin pero kabisado na niya kung gaano karaming asukal ang gusto ni Jerry.
magtitimpla ako ng coffee. 2 spoons. Sabay nilang sabi. Napangiti si Jerry. Uy, kilala mo na ako. Alam mo na mga gusto ko ah. Inaasar ni Jerry ang asawa na yumakap si Connor sa kanya. Mommy, ako naman po lambingin niyo. Nakapout na wika nito. Natawa lalo si Jerry at kiniliti ang anak. Palagi na lang si Daddy nilalambing niyo. Wika ni Connor. Nagkatinginan sila. Syempre, akong asawa niya kon. Namula si Jerry sa tinura ni Thomas kay Connor. Pero ako po anak niyo. Dapat ako yung muna nilalambing niyo bagong isa't isa. Cute na sabi nito, halatang nagtatampo. Okay, ikaw na lalambingin ko. At sabay silang natawa si Thomas dahil sa nagtatampong si Connor. Mommy, ipangako mo na kung muna lalambingin mo bago si Daddy every morning. Hiling ni Connor. Napangiti si Thomas. Hindi niya namamalaya na hindi lang si Connor ang nakuha ni Jerry, kundi siya. Sa opisina, hindi na lang basta secretary ang turing ni Thomas kay Jerry. May mga pagkakataon na kusa niyang inilalapit ang upuan nito sa mesa niya kapag may tinitignang files. Maliit na bagay, pero para kay Jerilyn, malalaking hakbang yun. Clingy ka na ha, Mr. Ashton? Nagtatampo ka ba dahil nilalambing ko si Connor? Naiinggit bang baby damulag ko? Namula ang tenga ni Thomas sa pangaasar ng asawa. Back to work, Mrs. Ashton. Halos kumabog ang puso ni Jerry, lalo pat ito ang unang beses na tinawag siyang Mrs. Ashton ni Thomas. Sa susunod, may I love you na bago mo sasabihin ng Mrs. Ashton. Asa ka, Jerry. Natawa si Jerry dahil sinabi niya pero hindi siya nagpipigil. I love you, Mr. Ashton. Nagkatitigan silang dalawa. Parehas na malakas ang pintig ng puso ng isa't isa. Hanggang sa maglalapat na sana ang mga labi nila nang biglang may kumatok kaya napabitaw si Thomas na parang napaso. Si Jerry naman ay muntik ng matapilok sa biglang pag-atras. Sir Ashton? Sabay pasok ng finance manager, bitbit ang folder. May papipirmahan lang po ako. Mabilis na umubo si Thomas at tumalikod, kunwari abalang-abala sa bintana. Pulang-pula ang batok hanggang tenga. Si Jerry, nagkunwaring inaayos ang buhok at sumandal sa mesa. Pilit na tinatago ang ngiting muntik ng maging tawa. Oo. Paos na sabi ni Thomas, hindi makatingin ng diretsyo. Ilagay mo lang dyan sa mesa ko. Inilapag ng finance manager ang mga papeles, bahagyang nagtataka sa tensyon sa hangin. Sir, okay lang po ba kayo? May sakit po ba kayo? Doon natawa si Jerry, kaya masamang tumingin si Thomas sa kanya. Okay lang ako, wala akong sakit. Mabilis sa sagot ni Thomas, masyadong mabilis. Pagkalabas ng finance manager, bumaling si Jerry sa kanya, nakapamewang, nakangisi. Ang pula mo! Tukso niya, halos pabulong. Para kang kamatis, habi ka. Sumimangot si Thomas pero umiwas ang tingin. Tumigil ka na nga, Jerry. Lalong natawa si Jerry. Alam niyang tama ang hinala niya. Halik pa lang niya, pero talo na ang masungit niyang asawa. Isang tanghali, habang nasa kalagitnaan sila na meeting, may kumatok sa pinto. Pagbukas, bumungad ang isang maliit na batang lalaki na may dalang backpack at pilyong ngiti. Connor? Gulat na sabi ni Thomas. Tumakbo ang bata papasok. Daddy! Napangiti si Thomas, isang ngiting bihira niyang ipakita sa iba. Bakit ka nandito? May pasok ka. Hapdi lang po. Sabi ni Lola pwede raw kitang dalawin. Saglit na napatingin ang bata kay Jerry na nasa gilid ng mesa. Ngumiti si Jerilyn at lumuhod para pumantay sa kanya. Hi, Connor! Sanay na siya sa bata. Naging komportable na ito sa kanya. Lumapit si Connor. Tinitigan siya, parang may iniisip. Tapos bigla ito nagsalita. Ma'am,
Natigil si Jerry, napatingin agad kay Thomas. Mom, Miss Jerry! Mabilis na bawi ng bata pero halatang muntik na siyang tawaging mommy. Nabilinan kasi siya ni Thomas na huwag tatawaging mommy si Jerry sa labas ng kanilang tahanan. Tumahimik si Jerilyn. Hi, Con. Parang may kumurot sa puso niya dahil sa sakit. Napatingin si Jerry kay Thomas. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita niya sa mga mata nito. Lumapit si Thomas at marang hinaplos ang ulo ng anak. It's okay. Mahinang sabi ni Thomas sa anak. Tayo lang naman ang nasa loob ng opisina, Connor. You can call her mommy. Alam kong gusto mo yon. Napatingin si Thomas kay Jerry. Hindi na lang basta sekretarya si Jerry. Hindi na lang basta asawa sa papel. Unti-unti, nagiging parte na siya ng mundo ni Thomas. Lumapit si Connor kay Jerry muli at hinawakan ang kamay nito. Mommy, pwede ka po ba sumama sa amin ni Daddy mamaya? Lunch? Tanong ni Connor. Napatingin si Jerry kay Thomas, parang humihingi ng pahintulot. Sumama ka na, Jerry. Ngumiti si Jerilyn. Sure, sama ako anak. Habang naglalakad silang tatlo palabas ng opisina, magkatabi si Thomas at Connor. Hawak ni Connor ang kamay nilang dalawa. May kakaibang init sa dibdib ni Thomas dahil sa imahe nilang tatlo. At sa isip niya, tahimik niyang inamin. Siguro may puwang na talaga si Jerry sa puso niya. Para po tayong happy family. Masayang wika ng bata. Napangiti si Jerry. Wag po kayong mag-aaway para may little brother na ako soon. Saad ni Connor, natawa si Jerry. Sige, gagalingan ni Mami na gumiling para marami kang siblings. Need po bang gumiling para po magkaroon ako ng siblings? Inosenteng tanong ni Connor. Natawa si Thomas at napahawak na lamang sa noon niya. Huwag mong pansinin si Mami, she's crazy. Tumatawang saan ni Thomas kaya humaba ang nguso ni Jerry. Hindi kalaunan ay tinakpan ni Thomas sa mga mata ni Connor gamit ang malayang palad at hinalikan ng labi ni Jerry. Next time, don't pout. Inaakit mo ko, Mrs. Ashton. Kumabog ang puso ni Jerry. At sa araw na yon, hindi lang pader ang nabasag. Unti-unti nang nabubuo ang isang pamilya. Matapos ang 3 buwan, ay nagsisimula na maging masaya sina Thomas at Jerry. Nang tanghali ng panibagong bukas, ay bumalik sa mesa niya si Jerry matapos ang isang meeting. Jerilyn. Natigilan siya na marinig ang boses ni Aiden. Napatingin siya sa pinto. Nakatayo doon si Aiden, malinis ang bihis. May ngiting alamong sanay mang akit ng babae. Mr. Cole? Gulat niyang sabi. Anong ginagawa mo dito? Tapos na po ang meeting. Lunch break mo, di ba? Tanong nito, casual. I was thinking maybe we can grab some coffee later. Or dinner. A proper date. Di kasi kita malimutan simula na makita kita, Miss Fernandez. Parang huminto ang oras. Hindi niya napansing nasa loob na ng opisina si Thomas. Hawak ang folder. Ngunit nakatigil sa may pintuan. Narinig niya ang bawat salita ni Aiden. Date? Malamig ang boses si Thomas. Napalingon si Aiden. Oh, Mr. Ashton, hindi ko alam na nandito ka na rin. Alam mo, putol ni Thomas. Lumapit siya, diretsong tindig. In a relationship nang inaaya mo makipag-date sa'yo, Mr. Cole. Natahimik si Jerry at Aiden. Saglit lang. Tapos huminga ng malalim si Thomas. Mr. Cole, mahinahong sabi ni Jerry. Thank you, pero hindi po ako pwede nga. Pero, putol ni Thomas, mas tumalim ang tono. Hindi na kailangan ng pero. Hindi ka makikipag-date, Miss Fernandez. Napatingin si Jerry kay Thomas. Bakit naman ganyan ka mag-react? Isa pa, natanong ko dyan sa labas, wala naman daw asawa si Miss Fernandez o nobyo, kaya sigurado akong single siya bago ko siya ayain. Naikuyom ni Thomas ang kamao niya.
Samantalang titig na titig si Jerry sa asawa. Umaasa siyang aaminin nito kay Aiden na asawa siya nito. Ano, Mr. Ashton? Sinabi mo lang ba yan kasi gusto mo rin si Miss Fernandez? Tanong ni Aiden. Natigilan si Thomas. Hindi niya alam ang sasabihin. Okay din, kung ayaw mo sumagot, pues si Miss Fernandez na lamang ang kakausapin ko. Wika ni Aiden. Ano, okay lang ba na lumabas tayo mamaya? Umiling si Jerry. I'm sorry, I'm not single. Sa kabila ng tampong nararamdaman niya para kay Thomas dahil tila ayaw talaga siyang ipagmalaki nito at nais siya nitong itago, ay hindi niya ito lolokohin. Okay, maybe next time. Kukulitin kita. Masayang sabi ni Aiden bago umalis. Naiwan si Thomas at Jerry na parehas sa tahimik pero nagsalita si Thomas. Pwede ba tayo mag-usap? Sa conference room sila nauwi. Sinara ni Thomas ang pinto. Hindi marahas pero mabigat ang tunog. Bakit mo hinayaan na yayain ka niya? Tanong ni Thomas. Bakit hindi mo agad tinanggihan? Dahil wala naman siyang alam na mag-asawa tayo. Sagot ni Jerry, pinipigil ang emosyon. Jerry, gusto ka niya. Siyempre, magandang asawa mo ang tinatago mo eh. Malamang may magkakagusto sa akin. Ikaw lang naman ang may ayaw sa akin eh. Ayaw kita. Hindi totoo yan, Jerry. Kung ganon, bakit ayaw mo sabihin sa lahat na asawa mo ko? Kasi hindi pa ako handa. Bakit ayaw mo akong bembangin? Hindi na napigilan ni Jerry Lee na sumabog. Lumabas na lang ng kusan tampong nararamdaman niya. Jerry Lee, yung bandahilan kung bakit ka nagagalit. Gusto mong galawin kita? Oo, kaya nga ako nagpapaganda para mapansin mo. Nagpapaganda ka ba para rin sa iba? Nagsiselos ka ba, Thomas? Nagsiselos ka dahil may nagagandahang iba lalaki sa akin? Hindi nakasagot si Thomas kaya natawa si Jerry. Hanggang kailan? Hanggang kailan ako mananatiling sikreto? Asawa mo ko, Thomas. Hindi lang sa papel. Tahimik si Thomas. Umilag ang tingin niya dahil hindi niya masalubong ang tingin ni Jerry. Hindi pa pwede. Mahinang sabi ni Thomas. Hindi pa sa ngayon, Jerry. Dahil kay Connie. Mariing sagot ni Jerry. Lagi na lang dahil kay Connie. Parang may nabasag sa loob ni Jerry. Lahat ng kinikimkim na tapang, lahat ng pag-asang pinigil. Alam mo bang pakiramdam ko? Nanginginig ang boses si Jerry. Para akong pangalawa sa isang multo. Tumalim ang mga mata ni Thomas. Huwag mo siyang tawaging ganyan. Patay na si Connie! Biglang sigaw ni Jerry. At alam ko masakit pero hindi ka ba pwedeng mag-move on? Hindi ba pwedeng may puwang din ako? Hindi ko naman ninanais sa kalimutan mo siya pero utang na loob naman, Thomas. Pwede bang bigyan mo naman ako ng puwang sa puso mo? Isang hakbang ang inusa ni Thomas. Galit at sakit ang naghalo. Huwag mong idamay ang patay na Jerry. Mariin niyang sabi. Hindi siya mapapalitan. Hindi ng kahit sinong babae. Nangilid ang luha ni Jerry pero tumindig siya. Hindi ko gustong palitan siya, Thomas. Alam kong hindi ko siya mapapalitan. May espesyal na puwang sa puso mo si Connie at hindi ko yun gustong kunin. Ina siya ni Connor. Ang gusto ko lang, mahalin mo rin naman ako. Hindi sa likod ng pinto, hindi sa katahimikan, hindi sa pagtatago. Huminga si Thomas, mabigat. Parang may hinahatak sa dibdib niya. Guilt, takot, alaala. Kapag inilantad natin to, parang niloloko ko siya. Kapag may mangyari sa atin, pakiramdam ko nagtataksil ako sa kanya. Napayuko si Thomas. Sa puso ko may pagsisisi pa rin kasi pakiramdam ko hindi ako naging mabuting asawa. Kaya nagloko siya sa akin. Natigilan si Jerry sa nalaman kay Thomas pero umiling si Jerry. Hindi mo siya niloloko. Sagot ni Jerry. Buhay ka pa, Thomas. At may buhay akong nasasayang kakahintay sa'yo. Oo, alam ko naman kasalanan ko. Impokrita kasi ako dahil nagagusto ko sa lalaking hindi makamove on sa dating asawa. Nagkatitigan sila ni Thomas. Kung ganito lang din, patuloy ni Jerry.
Baka mas madali pang tanggapin ang imbitasyon ni Aiden. At least siya, handang ipakita sa mundo na mas gusto niya ako. Naniga si Thomas. Ginagamit mo siya para saktan ako, Jerry. Kasal ka sa akin, baka lang nakakalimutan mo yon. Hindi! Sagot ni Jerry, may luha na sa mga mata. Ginagamit ko siya para ipaalala sa'yo na may mawawala rin sa'yo dahil sa pananakit mo sa pusong mahal na mahal ka. Sinabi mo noon na wala kang pakialam kung magkaroon pa kami ng relasyon ni Aiden kasi kasal lang naman tayo sa contract. Tahimik ang silid matapos ang sinabi ni Jerry. Pagbukas si Jerry ng pinto, huminto siya sandali. Mahal kita. Mahina niyang sabi kay Thomas. Pero hindi ko kayang mahalin ka mag-isa habang buhay. Sa kasal, hindi pwedeng isa lang ang nagmamahal, Thomas. Hindi habang buhay ka nagtatago at pilit na nais bumalik sa nakaraan para lang makasama mo pa si Connie na niloko ka pala. Patay na siya. At lumabas si Jerry matapos sabihin yon. Nanatili si Thomas sa loob, nakapikit, hawak ang dibdib. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Connie, natakot siya. Hindi sa paglimot, kundi sa posibilidad na mawalan muli siya. Tumagal ang tampuhan nila, hindi isang gabi, hindi 2 araw, kundi halos 1 linggo ng malamig na katahimikan. Tahimik na tumutuloy si Jerry sa kwarto ni Connor. Doon siya natutulog, sa maliit na kama sa tabi ng bata. Mommy? Minsan bulong ni Connor habang hinihimas ang braso niya. Galit ba si Daddy sa'yo? Napapikit si Jerry. Hindi baby, nalilito lang si Daddy. Magbabati ba ulit kayo? Inosenteng tanong ng bata. Ngumiti si Jerry kahit may kirot. Sana. Alam ko po na hindi niyo love ang isa't isa. Posible po ba kayong maghiwalay? Naririnig ko po kasi sila lolo. Baka raw hindi mo kayang tiisin si Daddy kasi masungit siya. Inosenteng sabi nito kaya naman nalungkot si Jerry. Anak, lumalaban naman si Mami, di ba? Opo, nakikita ko po na love mo kami ni Daddy. Kahit na feel ko na meron kayong tampuhan, nilulutuan mo pa rin siya. Wika ni Connor. Yes, mahal na mahal ko kayo. Kaya kahit na mahirap, lalaban si Mami. I love you, Mommy. Malambing na sabi ni Connor. I love you too, Connor. Samantalang sa kabilang kwarto, si Thomas ay gising din tuwing gabi. Naririnig niya ang mahihinang tawanan ni na Jerry at Connor, ang kwento bago matulog, ang boses si Jerry na naging bahagi na ng gabi ng anak niya. At doon siya mas nasasaktan dahil alam niyang siya ang dahilan kung bakit nasa kabilang pader si Jerry. Nagtatampo pa rin siya. Patay ng kaagaw niya sa akin pero ang kaagaw ko sa kanya, buhay na buhay. Napasabunot si Thomas sa buhok dahil sa sinabi. Mag-sorry na kaya ako sa asawa ko. Namiss ko na siyang katabi at mahalikan. Umiling si Thomas. No, she needs space. Nasaktan ko siya kaya karapatan niya magtampo sa lalaking nalilito sa nararamdaman. Nakatulog si Thomas na mabigat ang dibdib. Sa opisina kinabukasan, professional sila. Walang lambingan, walang sulyap na tumatagal. Samantala, hindi tumitigil si Aiden. Kape at bulaklak na ipinadala sa opisina na may note para kay Jerry. Still hoping na mapapansin mo rin ako, Jerilyn. Lahat ay tinanggihan ni Jerry. Hindi dahil wala siyang karapatang pumili, kundi dahil may konsensya siya. Hindi ako manloloko. Mahina niyang bulong minsan sa sarili habang binabasura ang mensahe ni Aiden. Kahit nasasaktan na ako. Ngunit isang hapon, habang pauwi siya galing opisina, naabutan niya si Thomas sa sala. Nakaupo, hawak ang laruan ni Connor, parang may mabigat na iniisip. Nagkatinginan sila, walang nagsalita. Lumampas si Jerry papunta sa hagdan, ngunit bago siya tuluyang umakyat ay tinawag siya ni Thomas. Jerry. Tawag ni Thomas. Huminto si Jerry pero hindi lumingon sa asawa. Hindi ko alam kung paano. Amin ni Thomas.
Hindi ko alam kung paano ako magiging handang mahalin ka. Marahang huminga si Jerry. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo siya, Thomas. Hinihingi ko lang, huwag mo kong itaboy. Sa katahimikang muling bumalot sa kanila, ay parehong may napagtanto ang dalawa. Hindi sapat ang pagmamahal kung may takot na mas malaki kaysa sa tapang. Sa kwarto pa rin ako ni Connor matutulog. Nagtatampo ka pa rin ba? Sorry na nga, babawi ako, pangako. At saka kita aakitin kapag hindi na mabigat ang puso ko. Nasaktan mo ako, Thomas. Pag-isipan mo rin mabuti ang nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako manloloko. Hindi kita lolokohin. Napayuko si Thomas dahil sa sinabi ni Jerry. Ganon kita kamahala. Kaya Thomas, pakiusap naman. Subukan mo naman buksan ang puso mo para sa akin. May hangganan ng pagiging tanga ko sa'yo. Tahimik ang umaga sa opisina matapos ang halos 2 linggong tampuhan ni Jerry at Thomas. Abala si Jerry sa pag-ayos ng schedule ni Thomas nang may kumatok sa pinto. Isang babae ang pumasok. May hawak na folder. Bahagyang kinakabahan ng mga mata pero maayos ang tindig. Good morning po. Mahina ngunit malinaw ang boses. I'm here to apply as an intern. Napatingin si Jerry at parang may malamig na kamay na humigpit sa dibdib niya. Pareho ang hugis ng mukha. Pareho ang mga mata. Pareho ang paraan ng pagngiti. Mahinahon. Parang multong naglakad papasok ng opisina. Tila batang version ni Connie. Mr. Ashton, tawag ni Jerry, pilit pinapatatag ang boses. May applicant po. Tumayo si Thomas mula sa mesa. At doon nakita ni Jerry ang reaksyon na kinakatakutan niya pero umaasang hindi niya makikita kailanman. Nanlaki ang mga mata ni Thomas. Parang may bumagsak sa loob nito. Hindi ito nakapagsalita agad. Hindi ito gumalaw. Nakatitig lang si Thomas sa babae na parang bumalik ang nakaraan sa harap nito. Connie. Halos hindi marinig na bulong ni Thomas. Hindi sinasadya. Pero sapat para marinig ni Jerry. Parang may nabasag sa loob niya. Sir? Naguguluhan tanong ng babae. I'm Jennifer Furto po. Mabilis sa bumawi si Thomas sa pagkagulat. Umubo bigla. Sorry, please sit. Pero huli na. Nakita ni Jerry ang lahat. Ang pagkabigla, ang pananabik, ang lungkot na may halong pag-asa na para bang may bumalik na hindi nito kailanman pinakawalan. Habang ini-interview ni Thomas ang babae, tahimik lang si Jerry sa gilid. Nakaupo, hawak ang ballpen pero nanginginig ang mga daliri. Anong pangalan mo ulit? Tanong ni Thomas, mas mahinahon kaysa sa kanina. Jennifer po, Jennifer Puerto. Nakangiting sabi ng intern. Jennifer, hindi Connie. Bulong ni Jerry pero narinig yon ni Thomas at Jennifer. Napansin ni Jerry kung paano bahagyang umiti si Thomas. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Hindi niya yon nakukuha. Hindi rin ni Connor. Isang ngiting para sa nakaraan. At doon niya naintindihan. Kahit anong gawin niya, kahit anong ibigay niya, kahit magustuhan man siya ni Thomas sa paraan na kaya nito, may puwang sa puso ng asawa nito na hindi kailanman magiging kanya. Napakalaking puwang na tanging si Connie lang ang nagmamay-ari. Susuko na ba ako? Mumunting tanong sa isipan ni Jerry. Paglabas si Jennifer ng opisina, nanatiling nakatayo si Thomas, parang may iniwang bahagi ng sarili sa pintuan. Magaling siya. Mahina niyang sabi, hindi tumitingin kay Jerry. Pwede natin siyang tanggapin. Napangiti si Jerry, isang ngiting masakit at pilit. Oo, sagot ni Jerry. Mukha ngang gusto mo talaga siyang nandito. Hindi niya sinabi ang totoo na ayaw niya si Jennifer. Pag-uwi nila ng gabing yon, sa kwarto ulit ni Connor siya tumuloy. Tahimik ang bata, mahimbing ang tulog. Umupo si Jerry sa gilid ng kama at doon, sa dilim, tuluyan ng pumatak ang mga luha niya.
Tama na yata. Hindi ko talaga makukuha ang puso ni Sungit. Si Jennifer, unang pasok pa lang nila parang nakuha na niya agad si Thomas. Samantalang ako, hirap na hirap. Hindi dahil may bagong dumating, kundi dahil malinaw na sa kanya, may mga pusong kahit mahal ka, hindi pa rin handang pakawalan ang multo ng kahapon. Hindi agad napansin ni Jerry hanggang sa hindi na niya kayang ipagkaila. Sa mga sumunod na araw, naging madalas ang pagpunta ni Jennifer sa opisina ni Thomas. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nitong makita si Thomas. "Hi, Miss Fernandez. Nandyan po si Mr. Ashton?" Nakangiting tanong ni Jennifer. Ngumisa si Jerry. "Nandyan sa loob. Sakto na papasok din ako para sabihin ang schedule niya." Kakaiba si Jennifer. Palakibo, palatawa, walang takot magsalita. Kayang basagin ng katahimikan na matagal nang bumabalot sa silid ni Thomas. Parang si Jerry lang noong inaakit at inaasar niyang asawa. Pumasok sila sa loob at si Jennifer nang kinakausap ni Thomas. "At ang sungit mo po pala talaga, sir. Tamang usap-usapan dyan sa labas, sa masungit nga talaga kayo," sabi ni Jennifer habang nakasandal sa mesa. "Pero okay lang, sanay naman po ako sa masungit. Mas masaya silang asarin." Hindi siya pinagilitan ni Thomas, hindi rin sinita. Ngumiti lang dahil nga nakikita ni Thomas si Jerry kay Jennifer. Sira ulo din. Ngunit ang ngiting yon ang kumurot sa dibdib ni Jerry. Mula sa kinaupuan niya sa gilid, tahimik lang siya nagmamasid. Nakikita ni Jerry kung paano mas madalas nang tumingala si Thomas mula sa mga papeles kapag si Jennifer ang nagsasalita. Kung paanong parang bumabalik ang isang bersyon ni Thomas na hindi niya kailanman lubos na nakuha. Samantalang sa kaloob-looban ni Thomas, si Jerry ang minamatyagan niya. Nais si Thomas sa mag-react ang asawa niya, katulad na magselos siya kay Aiden pero dinedma siya ni Jerry. Isang hapon, biglang pumasok si Jennifer sa opisina ni Thomas. Wala si Thomas sa loob, si Jerry lang ang naroon. "Miss Fernandez?" Masiglang bati ni Jennifer. "Ayos ka rin, Jennifer, ha? Sanay na sanay ka nang maglabas-masok sa opisina ng CEO na hindi ka na kumakatok." Hindi napigilan ni Jerry na punahin si Jennifer. "Sorry po, nasanay lang." Labas sa ilong na sabi nito. Bumuntong hininga si Jerry. "Pwede po ba ako magtanong?" Tanong ni Jennifer. "Nagtatanong ka na nga eh." Namula si Jennifer sa pagkapahiya pero ngumiti si Jerry ng profesional. "Sure, go ahead. Magtanong ka sa maganda, Jennifer." Umupo si Jennifer sa harap ng mesa ni Thomas, parang wala lang. "Close po ba kayo ni Mr. Ashton?" Napakurap si Jerry. "Why? Chismosa ka talaga, ha?" Napangiti si Jennifer, parang may napansing sikreto. Kasi po napapansin ko, may mga tinginan kayo, yung tipong hindi pang boss at secretary lang. Kayo ba?" Parang may malamig na tubig na ibinuho sa dibdib ni Jerry. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Thomas, may hawak na folder at naabutan ng tanong na hindi niya inaasahan. Narinig niya yon. "Nandiyan na pala si Sir Thomas. Sir, tinanong ko po si Miss Fernandez kung kayo ba?" Bibong wika ni Jennifer. Pasimpleng umirap si Jerry. "Sir?" Muling sabi ni Jennifer. "Kayo po ba ni Miss Jerry? Magkarelasyon po ba kayo? Parang ayaw niya po kasing sagutin." Nanlaki ang mga mata ni Thomas. Napatingin siya kay Jerry. May kaba, may pag-asa, may takot. Bumuka ang bibig niya para magsalita pero naunahan siya ni Jerry. "Wala, Jennifer." Mahinahon ngunit malinaw ang sagot ni Jerry. "Hindi kami ni Mr. Ashton." Parang may humampa sa dibdib ni Thomas. Hindi iyon ang inaasahan niya. Hindi iyon ang gustong marinig ng puso niya kahit alam niyang iyon ang matagal na niyang pinipili. Ang magsinungaling sila ni Jerry sa relasyon na meron sila. "Oh," sagot ni Jennifer. Bahagyang nagulat pero agad nang ngumiti. "Akala ko lang naman kasi parang may something. Pero it makes sense na. Si Sir Aiden po yatang nobyo niyo eh." Natigilan si Thomas sa sinabi ni Jennifer.
Hindi sila Jennifer. Walang relasyon si Jerry at Aiden. Malamig na sabi ni Thomas. Nakakaramdam na naman ng kakaibang selos. Ngumiti rin si Jerry. Isang ngiting sanay na sa pagsisinungaling para sa ikapapayapa ng iba. Maliban sa pagiging mag-amo ay wala na kami relasyong iba pa ni Sir Thomas, Jennifer. Kaya kung gusto mo siya, pwedeng-pwede siya. Jerilyn. Saway ni Thomas, sinabi ni Jerry. Samantalang tumango si Jennifer. Sayang naman pero mabuti na rin pala na single si Sir Thomas. Tumawa ito, parang biro lang ang lahat at tuluyang lumabas ng opisina. Naiwan si Thomas at Jerry. Mabigat ang katahimikan ng dalawa. Jerry. Mahinang tawag ni Thomas, pero hindi tumingin si Jerry. Inayos lang niya mga papeles sa mesa kahit nanginginig ang kamay. Bakit mo sinabi yun? Tanong ni Thomas, pigil ang emosyon. Ngumiti si Jerry, ngiting mapait. Hindi ba yun naman ang gusto mo? Napasinghap si Thomas. Hindi, Jerry. Galit ka pa rin ba? Jerry naman, ilan linggo na tayong hindi nagpapansinan. Pero natiis mong hindi tayo nagpapansinan kasi okay lang naman yun kasi may kamukha si Connie rito sa opisina na mas pinapansin mo na. Hindi totoo yan, Jerry. Wala akong gusto kay Jennifer. Lumingon sa wakas si Jerry. May kirot sa mga mata niya. Wala. Pero araw-araw mo akong pinipiling itago. Araw-araw mo akong tinuturuan kung paano magsinungaling para maitago ang buwisit na relasyon na ito. Tumahimik si Thomas. At least ngayon. Patuloy ni Jerry. Pareho na tayong naliwanagan sa mga nangyayari. Wala ka nang dapat ipagtanggol. Wala ka nang dapat aminin. Lumapit si Thomas pero umatras si Jerry ng isang hakbang. Jerry, tama na. Magbati na tayo. Sorry na. I'm sorry. Please, hindi ko na kaya. Pagod na ako, Thomas. Pagod na ako maging lihim sa buhay ng sarili kong asawa. Then, sabihin na natin. Ibunyag na natin ang relasyong to. Umiling si Jerry. Hindi mo ko sinuyo ng ilang linggo. Hinayaan mo lumayo ang loob ko. Ginawa ko yun dahil umaasa kung kakalma ka at nais ko makasigurado sa nararamdaman ko para hindi ka pasahin. Umalis si Jerry sa opisina ng tuwid ang likod kahit na ilang beses siyang tinawag ni Thomas. Pero sa bawat hakbang, parang may piraso ng puso niyang nahuhulog. At sa unang pagkakataon, doon lang naunawaan ni Thomas. Hindi pala sapat na mahal mo ang isang tao kung paulit-ulit mo siyang pinipiling itanggi. Gabi na makauwi si Jerry. Tahimik ang bahay. Tulog na si Connor. Ang ilaw sa sala lang ang bukas. Nakatayo si Thomas sa bintana. Nakatalikod habang si Jerry ay nakaupo sa sofa. Ilang minuto silang walang imik. Thomas. Unang nagsalita si Jerry. Mahina pero buo. Kailangan na nating mag-usap. Lumingon si Thomas. Kita agad ang kaba sa mga mata nito. Jerry, kung tungkol to kanina, hindi lang kanina. Putol niya. Matagal na to. Tumayo si Jerry, huminga ng malalim, parang pinaghahandaan ang sarili sa pagkahulog. Gusto ko na makipaghiwalay. Parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Nagpahangin ako sa labas at pinag-isipan ko tong mabuti. Sa tingin ko, oras naman na para maghiwalay na kasi. Hindi rin naman nasunog ang kontrata na bigyan ka ng anak. Yumuko si Jerry at pinipigilan na umiyak samantalang natulala si Thomas. Tom, maghiwalay na tayo. Ano? Paos na tanong ni Thomas. Jerry, huwag kang pagod na ako. Diretsyong sabi ni Jerry. Pagod na akong makipagkompetensya sa isang alaala. Pagod na akong itago. Pagod na akong umintindi habang ako mismo nauubos. Lumapit si Thomas. Hindi ko kayang mawala ka. Ngumiti si Jerry, isang ngiting may luha. Pero araw-araw mo akong pinipiling mawala sa iyo ng tuluyan. Nanahimik si Thomas. At saka, patuloy ni Jerry, pilit pinapatatag ang sarili. May Jennifer na. Napakunutan noon ni Thomas. Anong sinasabi mo? Kitang-kita ko. Sagot ni Jerry. Kung paano siya tumingin sa'yo.
kung paano ka ngumiti sa kanya. Alam mo bang ang gaan niya? Kasing gaan ng kung ano ka nung bago ako. Umiling si Thomas. Intern lang siya, hindi ko siya gusto, Jerry. Hindi. Mariing sagot ni Jerry. Hindi lang. Alam kong maliligaw siya sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Thomas. Jerry, ano ba yan sinasabi mo? Ano naman ang pakialam ko ron? Huwag mo nang itanggi. Mabilis sabi ni Jerry. Nalaman ko. Sabi niya kay Maribel sa HR na humihingi raw siya ng payo. Gusto ka raw niya ligawan lalo nang malaman niyang wala tayong relasyon. At alam mo kung bakit siya may lakas ng loob? Natahimik si Thomas. Dahil single ka sa mata ng lahat. Dagdag ni Jerry. Dahil wala akong pangalan sa mundo mo. Lumapit pa si Thomas, halos nagmamakaawa. Hindi ko siya gusto. Ikaw ang asawa ko. Tumawa si Jerry, mahina pero basag. Asawa sa papel, lihim sa realidad. May pumatak na luha mula sa mata niya. Hindi niya agad pinunasan. Kung may babaeng handang mahalin ka sa liwanag katulad ni Connie, huwag mo na akong ikulong sa dilim. Hindi ko siya pipiliin. Ikaw ang asawa ko, Jerry. Pero hindi mo rin ako pinili. Ang mga magulang mong pumili sa akin. Si Connor, siyang pumili sa akin. Hindi kailanman sa harap ng mundo. Hindi mo ako pipiliin, Thomas. Kung tatlo kami sa pamimilian, si Connie, si Jennifer o ako. Alam kong si Connie pipiliin mo at kung sakali man dalawa na lang, ako o si Jennifer. Malinaw na si Jennifer ang pipiliin mo. Kaya bago pa mangyari yon, hayaan mo nang ako nang pumili sa sarili ko at tuluyan kang palayain. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila. Naiyak si Jerry. Hindi yan totoo, Jerry. Totoo ang sinabi ko. Sa wakas, bumaba ang balikat ni Thomas habang umiiling. May namumuo sa kanyang mga matang luha dahil alam niyang kasalanan na naman niya kung bakit siya iiwan ng taong iniibig niya. Kung aalis ka, paano si Connor? Parang sinaksak ang puso ni Jerry sa tanong na yon. Mahal ko ang anak mo. Umiiyak niyan sagot. At mas masakit yon. Kasi kahit gaano ko siya kamahal, kailangan kong tiisin para hindi ka magdusa sa piling ng babaeng hindi mo naman mahal. Lumapit si Thomas, hinawakan ang braso niya. Jerry, please, give me one last chance. Mahal kita, pangako, patutunayan ko yun. Dahan-dahang inalis si Jerry ang kamay nito. Sinungaling ka. Mahal mo lang ako kasi convenient ako. Umiling si Thomas. Hayaan mo na ako, Thomas. Pakiusap ni Jerry. Bago tuluyang mawala ako sa sarili ko. At sa gabing yun, sa pagitan ng katahimikan at mga hindi nasabi, doon unang umamin si Thomas sa sarili. Hindi si Jennifer ang panganib, kundi ang posibilidad na hulinan lahat para pigilan ng babaeng minahal niya na tuluyan ng bumitaw. Madaling araw na, tahimik ang buong bahay. Ang uri ng katahimikang napakasakit. Mabagal na naglakad si Jerry paakyat ng hagdan. Bitbit ang maliit na bag na ilang beses niyang inimpake at binuksan sa mga nagdaang araw. Sa bawat hakbang, parang may humihila pabalik sa kanya. Hindi na ba talaga kita mapipigilan? Nag-impake na ako, Thomas. Grabe magtampo ang asawa ko, lumalayas. Pinipigilan lang ni Thomas na bumigat ang hangin sa pagitan nila ni Jerry. Alam niyang kailangan ng oras si Jerry. Grabe namang manakit ang asawa ko. Nais akong itago. Natigilan si Thomas sa pambabara ni Jerry sa kanya. Huminto si Jerry sa tapat ng kwarto ni Connor. Marahan niyang binuksan ang pinto. Mahimbing ang tulog ng bata. Yakap ang paborito nitong stuffed toy. Lumapit si Jerry sa kama at lumuhod. Ilang segundo siya nakatitig lang, parang sinusubukang ukitin sa alaala ang bawat detalye ng mukha nito. Connor. Mahina niyang bulong, nanginginig ang boses. Nagmulat ang mata ang bata. Nang makita siya, agad itong ngumiti.
Pero napalitan yun ng pagtataka nang makita ang mga luha sa mata ni Jerry. Mommy, Antok na tanong nito. bakit po kayo umiiyak? Inaway ka ni Daddy? Hinawakan ni Jerry ang kamay niya, hinaplos ang pisngi. Baby, kailangan mo nang umalis ni Mami. Napaupo si Connor, agad nagising. Saan po? Kasama si Daddy? Umiling si Jerry, tuluyan ng bumigay ang luha. Hindi muna anak, si Mami lang muna. Biglang niyakap ni Connor si Jerry na mahigpit. Huwag po, please. Sabi mo lalaban ka. Isang hikbi ang kumawala kay Jerry. Lumaban si Mami. Hanggang sa kaya niya. Kasalanan ko po ba? Umiiyak na tanong ng bata. Masungit ba ako? Hindi pa ako naging mabait? Hindi. Mabilis sa sagot ni Jerry. Yakap-yakap ang bata. Ikaw ang pinakamabait na batang nakilala ko. Ikaw ang dahilan kung bakit ako tumagal. Tumulo ang luha ni Connor sa balikat niya. Mahal kita, Mami. Mahal na mahal din kita. Bulong ni Jerry, paulit-ulit. Higit pa sa kaya kong ipaliwanag. Hinalikan niya ang noo ng bata. Tumayo siya, pilit na hindi lumilingon. Sa ibaba, nanatili si Thomas sa sala. Hindi niya kayang umakyat nang magpaalam na ito sa anak nila. Hindi niya kayang makita. Nakatayo lang siya sa harap ng wedding picture nila, nakasabit sa pader. Isang larawang matagal na niyang iniiwasan. Ngayon lang niya tinitigan na matagal. Aalis na ako, Thomas. Walang goodbye kiss man lang sa akin, Jerry. Ewan ni Jerry kung bakit ngayon lang naglalambing sa kanya si Thomas. Paano ko hahalikan ng may mahal ng iba? Titigan mo ang mabutang wedding picture natin? Napangiti na mapait si Thomas. Si Jerry lang ang nakangiti. Samantalang siya malamig, malayo, parang bisita sa sariling kasala. Napayuko si Thomas. Hinawakan ng frame na para bang huling hipo sa isang bagay na mawawala na. Binuksan ni Jerry ang pinto. Huminto siya sandali. Huminga ng malalim. Paalam, Thomas. Mahina niyang sabi. Hindi siya lumingon. At nang magsara ang pinto, doon lang bumagsak si Thomas sa sahig. Sa unang pagkakataon, hindi na multo na nakaraan ang bumabagabag sa kanya, kundi ang katahimikang iniwan ng babaeng minahal niya na pinili niyang hindi ipaglaban sa tamang oras. Connie, pasensya ka na kung mapapako ko mga pangako ko sa'yo. Mahal ko na si Jerry. Ang baliw na yun. Mahal ko na. Nakuha na niyang puso ko at daladala niya yun sa paglisan niya. Buo na ang desisyon ni Thomas. Iyon ay ang ligawan ng asawa hanggang sa bumalik ito. Tahimik pa rin ang bahay pero this time may kakaibang ingay. Matapos ang isang linggo nang iwan siya ni Jerry. Daddy, sabi mo susunduin mo si Mommy. Ba't ang tagal? Naiinip na tanong ni Connor. Pasensya na anak, nagtatago ang mami mo sa akin. Hinahanap siya ni Daddy. Ibabalik ko siya rito kasi may utang pa siyang sibling sa'yo. Ngunit kakaiba ang araw na yon dahil may padala sa kanya. Napatingin si Thomas sa hawak niyang papel. Annulment papers. Binasa niya ulit ang pangalan nila sa taas. Thomas Ashton at Jerilyn Fernandez Ashton. Parang umaasang magbabago ang letra kung titigan niya na matagal. Hindi pwede. Bulong niya sa sarili. Hindi talaga pwede. Mabilis sa pinunit yon ni Thomas. Akala mo ba? Sabi niya sa hangin. Pipirma lang ako rito tapos na. Hindi. Magpapakita ka pa sa akin, Mrs. Ashton. Hindi yan mapapalitan ng ibang apelyido. Pinira-piraso niya ang buong papel parang resibo ng maling desisyon. Sakto namang bumukas ang pinto. Sir, gulat na sabi ng kasambahay. Bakit po parang galit na galit kayo sa papel? Napatingin si Thomas sa hawak-hawak niyang confetti ng annulment. Hindi po ako galit. Determinado lang na maibalik ang magluluto ng maalat kong baon sa opisina.
Lumapit ang kasambahay at sumilip sa punit-punit. Ay, annulment. Oo, sagot ni Thomas. Dating plano ng Ma'am Jerilyn mo. Dating? Napakunot noo ang kasambahay. Tumayo si Thomas, tinapakan pang ilang piraso. Hindi kasi ako papayag na makipaghiwalay sa baliw na yon. Grabing magtampo. Akala in love ako sa iba. Nagsiselos nga ako sa kanila ni Aiden. Sabay hagod sa buhok niya, sabog na sabog ang ayos niya. Akala ko kasi pwedeng tumakbo sa nakaraan, hindi pala. Mas mabilis tumakbo ang asawa ko. Huminga siya ng malalim, saka biglang umisi. Unang ngiti mula nang umalis si Jerry. Game on, Mrs. Ashton. Bulong ni Thomas. Sa gilid ng mesa, may isang maliit na piraso ng papel na hindi niya napunit. Ang pirma ni Jerry. Hindi pa tapos to. Hahabol ako na parang aso. Balikan mo lang ako. At sa gitna ng tahimik na bahay, sa gitna ng punit-punit na annulment papers, sa wakas, may isang lalaki nagpasya na hindi na siya magiging multo sa sariling kwento. Samantalang ayaw magmukmok ni Jerry at umiyak ng umiyak, tahimik ang cafe, maliit lang na table for two. Nag-enjoy ka ba sa probinsya? Tanong ni Aiden, magaan ang tono nito. Sinubukan ni Jerry na lumabas katulad ng sabi ng kanyang ama matapos malaman na naghiwalay sila ni Thomas. Ngumiti si Jerry. Katahimikan. Kailangan ko yun ngayon. Hindi ko alam na rito ka pala sa Batangas sa katira. Aksidente pa tayo nakita dito. Baka destiny na ito. Kahit papaano, ako rin ang gusto ng katahimikan. Biro ni Aiden. Tatawa na sana si Jerry nang biglang may huminto sa likod niya. Isang presensya. Bago pa siya makalingon, may dalawang kamay na dumampi sa balikat niya. Long time no see, my crazy wife. Nakangising wika ni Thomas. At sa harap mismo ni Aiden, hinalikan siya ni Thomas sa labi mula sa likod. Hindi mabilis, kundi mapag-angking halik. Danlaki ang mata ni Jerry. Thomas? Miss me? Bulong ni Thomas sa tainga niya. Saka siya niyakap na mas mahigpit. Ako kasi, oo. Napatigil si Aiden, hawak ang tasa ng kape, nakaangat sa ere. What the? Kayo? Malalaki ang matang tanong nito. Lumingon si Thomas, kalmado, mayabang ang ngiti. Hi, I'm the husband. Ipinakita nito ang singsing na ngayon lang sinuot. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Aiden. Oo, sagot ni Thomas. Legal, emotional, currently panicking. Napatawa si Jerry kahit pigil. Thomas, ano ginagawa mo rito? Fetching my wife. Sagot ni Thomas. Walang pag-aalinlangan. She wandered off to the farm. Umubo si Aiden, ngumiti ng alanganin. So, you're not single, Jerilyn? Tumango si Thomas, inilapit ang mukha kay Jerry. Parang sinasabi sa buong cafe na occupied ng asawa niya. She never was. Hinawakan niyang kamay ni Jerry sa ibabaw ng mesa. Nakipag-date ka pala ha? Stalker. Bulong ni Jerry pero namumula ng pisngi. Concerned husband. Giit ni Thomas. May difference. Napailing si Aiden, natawa na lang. Okay, mukhang malinaw naman na. Wait. Putol ni Thomas dito, sabay kuha ng wallet. Inalapag niya ang pera sa mesa. Kape on me. Thanks for keeping her company habang tanga pa ako at hinayaan siya mawala sa akin. Namulat sa galit si Aiden. Tumayo si Aiden at tumingin kay Jerry. Hindi ka malang nagsabi na may asawa ka. Well, decision kong itago yun pero wala na akong pakialam kung kumalat pa nakasal na kami ni Jerry. Mas gusto ko pa nga para malaman na lahat na akin lang siya. At kanyang-kanya rin ako. Malamig na tura ni Thomas at tumingin sa asawa niyang natulala na sa gulat. Ngumiti si Jerry. Unang ngiting walang bigat sa loob ng 2 linggo. Akala ko ba si Jennifer na? Malamig na tanong ni Jerry kaya nagulat siya nang pinitik siya sa noo ni Thomas.
Paanong siya kung mahal na kita, Mrs. Jerilyn Fernandez Ashton? Pagalis ni Aiden, bumaling si Jerry kay Thomas nakapamewang. Talaga? Kiss agad? Baka lang nakakalimutan mong hiwalay na tayo. Anong hiwalay? Hindi naman ako pumayag. Sagot ni Thomas seryoso. At oo, halik agad. Baka kasi kapag nagpaalam pa ako, tumakbo ka na naman. Napabuntong hininga si Jerry pero ngumiti. Crazy wife talaga? Absolutely. Sabi ni Thomas. Pero akin ka lang, baliw na baliwa. At sa gitna ng maliit na cafe, sa gitna ng kape at tawanan, doon nagsimula ang habulan dahil minsan, ang pinakaromantikong bagay sa mundo ay ang dumating ka kahit hindi ka inaanyayahan. Para lang sabihin, hindi pa tapos ang pagmamahal nyo. Jerilyn, bumalik ka na sa akin. Namula si Jerry dahil sa sinabi ni Thomas. Ayok may kahati sa'yo. Ang hirap naman yan. Nanlaki ang mga mata ni Jerry pero nasaktan siya sa sinabi nito. Ano? Makikipagkompetensya na naman ako kay Connie? Kay Jennifer? Ang hirap mo namang mahalin. Tiyak na magkakaroon ka ng kahati sa akin. Iiyak na sana si Jerry nang hawakan siya sa pisngi ni Thomas at muling hinalikan. Tila nalusaw na talaga ng tuluyan ang masungit na si Thomas. Magkakaroon ka ng kaagaw sa akin kasi magkakaroon tayo ng maraming anak. Aagawin nila ako sa'yo. Paglabas nila ng cafe, biglang bumilis ang lakad ni Jerry. Jerry, sandali lang. Tawag ni Thomas, halos madulas sa batong daan. Walang sandali. Nandito ka lang para magpakilig. Mali ko bang yung mga banat mo sa akin kanina, hindi totoo? Balik ni Jerry, hindi lumilingon. Busy ako makipag-anal. Annulment na naman? Sigaw ni Thomas. Pinunit ko na yon. Grabe, umihilang ako, maripas ka na naman ng takbo. Duda talaga ako sa'yo eh. Yan tuloy, basa ang brief ko. Huminto si Jerry bigla. Lumingon, nakapamewang, nakapout. Ay wow! Akala mo ba kapag pinunit mo, magically mawawalan sama ng loob ko? Ayos lang. Hingal na hingal si Thomas. Pipirma ulit ako. Pipirma ako araw-araw kung kailangan. Sige. Biglang takbo ulit ni Jerry. Pirmahan mo para tapos na tayo. Jerry! Habol ni Thomas. May sapatos ka bang pang marathon? Ang bilis mong tumakbo. Pipilayan kita eh. Pipirma ako sa annulment na yun basta ipapangako mo sa akin na muli ka magpapakasal sa akin. Pangako, ngingiti na ako. Kahit pa mapunit ang magkabilang gilid ng labi ko sa laki ng ngiti ko. May galit pa rin ako sa'yo. Sigaw ni Jerry pabalik. Mas matibay yon. Para silang Tom and Jerry ngayon, literal. Napahinto si Jerry nang biglang matapilok sa maliit na ugat ng puno. Ay! Agad siya nasalo ni Thomas mula sa likod. Let go! Pabebe niyang utos pero hindi kumakalas ang braso ni Thomas. Hindi. Sagot ni Thomas, mahigpit ang yakap. Nasa clause na yan ng kasal, bawal tumakbo kapag hinahabol ng asawa. May annulment na. Protesta ni Jerry. Pilit pumipiglas pero halatang ayaw talagang makawala. Wala. Sagot ni Thomas. Confetti na. Pinunit ko ng pino. Tumawa si Jerry kahit nagpipigil. Kapal ng mukha mo. Oo. Amin ni Thomas. Pero mahal mo mukhang to. Asawa ko. Tumigil si Jerry hinihingal. Tumingin siya kay Thomas na may galit, may ngiti, may luha. Wala nang Connie? Hindi mawawala si Connie dahil ina siya ni Connor. Pero pangako, sa puso ko, halos nasakop mo na to. Nagpigil lang ngiti si Jerry. Wala nang Jennifer? Wifey ko, wala naman talagang Jennifer sa eksena, ikaw lang. Namula si Jerry. Gusto ko pa rin ng annulment. Pabebe niyang sabi. Fine. Tumatangon sabi ni Thomas. Pero date muna tayo, 1 week. Ako maghahabol, ikaw magpapa-hard to get. Feeling mo? Taas kilay ni Jerry. Oo. Seryosong sagot ni Thomas. Kasi sanay na akong humabol. Tahimik sandali si Jerry tapos ngumiti, pabebe. Isa, sabi ni Jerry. 1 linggo lang. Deal. Sagot ni Thomas agad. Pero bawal tumakbo. Hindi ako nangangako.
Balik ni Jerry saka muling tumakbo. Napailing si Thomas at muling humabol. Tumatawa na. At sa gitna ng daan, sa pagitan ng galit at kilig, ang annulment ay nauwi sa habulan dahil minsan, kahit ang pabebe, gusto lang talagang mahabol. Natapos ang linggo na panay-away at pagmamahalan sa pagitan ni Tom at Jerry. Maligaya ang umaga. Ang araw ay sumisikat na parang nakikisabay sa excitement ng lahat. Ang hardin ng Ashton Estate ay napuno ng bulaklak, puti at pastel na dekorasyon at mga mesa na nakalatag para sa pamilya, kaibigan at mga bisita. Si Connor ang pinaka-excited. Suot ang maliit niyang tuxedo, hawak ang bulaklak na parang ring bearer. Nakatingin siya kay Jerry at kay Thomas. Halos hindi makapaniwala na narito na sila, ang kanyang mommy at daddy sa harap ng lahat. Hindi na naglilihim. "Mommy, ang ganda-ganda mo po!" Sigaw ni Connor. Si Jerry ay nakasuot ang simpleng eleganting gown. Ang buhok niya ay maayos, may banayad na alon at ang ngiti niya ay hindi kayang itago. Siya ang sentro ng mata ni Thomas, ang lalaking matagal na niyang hinabol. Ang lalaking nagpakita ng tapang para siya naman ang humabol matapos niyang tumakbo. Si Thomas, nakasuot ang tuxedo. Ang musika ay nagsimula. Mala-film moment. Lumakad si Jerry patungo sa altar. Hawak ang braso ni Connor. Lumingon siya sa bata at ngumiti. "Handa na kami, baby." Si Thomas ay nakatayo, nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi niya pinigilan ang sarili. "Ang ganda mo." Bulong niya kay Jerry nang makalapit na ito. Nang magsalita ang pari, "Jerilyn Fernandez Ashton at Thomas Ashton, kayo ba'y handa at buong puso upang mahalin ang isa't isa sa hirap at ginhawa, sa sakit at saya, habang buhay?" "Opo." Sabay ang sigaw nila at sabay ang ngiti. "Pwede na kayong maghalikan," sabi ng pari. At dito, nagtagpo ang kanilang mga labi. Ang halik na matagal nilang hinihintay, na puno ng emosyon, kilig at katapangan. Ang bawat kilabot, bawat takot, bawat kirot na nakaraan ay napawi sa iisang sandaling iyon. Si Connor ay tumawa at humagikhig. "Finally, mommy at daddy na talaga!" Matapos ang seremonya, naglakad ang pamilya sa gitna ng mga bulaklak. Sina Jerry at Thomas, hawak ang kamay ng isa't isa at hawak din si Connor sa gitna nila. Sa unang pagkakataon, ganap na silang pamilya. Hindi sa papel lamang, kundi sa puso, sa mundo at sa buhay. Sa harap ng kanilang mga kaibigan at pamilya, si Thomas ay ngumiti kay Jerry. "Crazy wife, worth every chase." At si Jerry ngumiti rin, hawak ang kanyang asawa. "Best husband ever." At doon, sa liwanag ng hapon, sa tawat halakhak, sa halik at yakap, ang kanilang kwento ay natapos sa pinaka-perfect na wakas. They live happily ever after. Pero wait! 5 years later, "Thomas Ashton, papatayin kita!" 5 taon na lumipas. Ang Ashton Estate ay puno ng buhay, tawanan at ingay dahil sa kanilang lumalaking pamilya. "Sorry na asawa ko, ikaw naman may gusto na magbembangan kasi, lagi-lagi." Nanganganak na naman siya para sa ika-5 nilang anak. Buti na lang at nasa labas sa mga anak nila kasama mga lolo't lola. Si Connor, ngayon ay 10 taong gulang, ang panganay, nakangiti sa kanyang maliliit na kapatid. Ang kambal na si Lila at Lucas, 4 na taong gulang at si Lilo na 2 taong gulang. Dahil sa ginawa mo sa akin!" Pabebe niya sigaw. "Last na to!" Ilang minuto lang ay naluwal ng sanggol at agad na nakatulog si Jerry. Nang magising siya ay saktong dumating ang nurse, hawak ang bagong silang na sanggol. "Congratulations po, baby number 5, baby girl." Tumawa si Thomas
pilit humahabol sa kambal upang ipakita ang bago nilang kapatid. Attack of the babies na naman! Sa gitna ng ingay, halakhak at sigawan, lumapit si Thomas. Okay, lahat kayo relax. Isa lang ang daddy nyo at isa lang ang mami nyo. Si Connor tumawa at humagikhig. Pero daddy, may 5 bata na po kayo. Crazy kayo pareho. Hindi kami crazy. Kami ay loving parents. Sagot ni Jerry, nakangiti habang hinahaplos ang bagong panganak na sanggol. Crazy parents. Ani Thomas, sabay halik kay Jerry. Kahit 5 anak na, kahit sa gitna ng ingay, sa sakit, sa kakulitan at pabebe antics, alam nilang ang buhay nila ay puno ng saya, pagmamahal at walang katapusang kilig. Ito talaga ang happily ever after. Sa kwentong ito, ang aral ng mga karakter ay ang pagmamahal ay hindi palaging madali, pero sulit ito kung ipaglalaban mo. Minsan, kailangan mong harapin ang nakaraan, takot at mga insecurities para makamtan ng totoong pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng tampuhan, lihim at komplikasyon, natutunan ni Jerry at Thomas na kapag buo ang puso nila, kaya nilang lampasan ang kahit anong pagsubok. At dito na nagtatapos ang kwento ni Tom and Jerry. Ako si Aga, ang orihinal na nagsulat ng kwentong pag-ibig ng masungit na si Tom at ng palaban at pilyang si Jerry. Hanggang sa muli, to God be the highest glory.